Ano ba kasi ang totoong nangyari, Tay? Bakit pagkatapos ng pagbihag mo kina Puti, nagkaganyan ka? Pagkalabas niyo sa mansion ko, pumunta sa akin ang ama ni Puti. At binalaan niya ako at sinumpa. May tatay pala si Puti, pero panong isang fox. Sandali nga, nalilito ako, Tay. Oo, anak fox din ang tatay ni Puti. Pero may kapangyarihan siya. At ganoon din si Puti. Kaya sinumpa niya ako na mawawala lahat ng kayamanan ko, bahay at pera. Kaya nagkaganito ako. At higit sa lahat, pinapili niya ako kung ano ang kukunin niya kayamanan ko o ikaw, anak. Kaya hinayaan ko na kunin lahat ng meron ako. Huwag lang ikaw, anak. Mahal na mahal kita. Kahit ako, Tay, naiintindihan ko ang tatay ni Puti. Dahil sino ba namang ama ang gugustuhin mangyari sa anak niya yon? Kaya ngayon, pinadama sa'yo ng tatay ni Puti ang ginawa mo sa anak niya. Kaya kinuha lahat ng meron ka dahil sakim ka. Hayaan mo akong magpaliwanag, anak. Ginawa ko lang yon dahil para sa kinabukasan natin. Para hindi tayo maghirap. Para sa kinabukasan natin. Para sa kinabukasan natin, Tay. O para sa kinabukasan mo. Hanggang kailan ka ba matatauhan sa mga pagkakamali mo, Tay? Hindi pwedeng hindi ako maghihigantay. Babalikan ko kayo, Isko. At sisiguraduhin kong sa pagbalik ko, mawawala na kayo sa mundong ito. Ang sarap ng ganitong buhay, Tay. Tahimik lang, walang gulo. Oo naman, anak. Yan, ang pinaka-importante, anak. Meron kang peace of mind. Parang nagugutom na si Puti, Itay. Gusto na ata kumain ng mais. Halata naman, anak. Puti, bakit nagkukulay asul yung buong katawan mo? Oo nga, Puti. Parang senyalis yan, anak, na mas lumalakas na siya. Baka nga, Itay, di ba yan ang kulay na lumabas sa papa ni Puti nung ginaling niya si Puti noon? Puti, anong ginawa mo? Anak, parang nagbago wangis ng mukha mo. Totoo ba yan, Tay? Parang totoo nga. Ang gwapo mo na, anak. Ang galing mo, Puti. Tay, ako'y tutungo na at magkikita kami ni Ma'am Angel. Pag-uusapan namin ang binibenta nating mais. Oo, sige, anak. Pero bakit parang ang saya-saya mo? Ako'y aalis dito para puntahan ko ang mga may utang sa akin sa negosyo. Hi, Ma'am Angel. Kumusta ka na? Mukhang ang ganda mo pa rin, ha? At ikaw, Kaloy, parang naninibago ako sa mukha mo. Nagpa-plastic surgery ka ba? Hindi po, Ma'am Angel. Biro lang, biglang. Biglang pogi mo kasi. Paano, Ma'am Angel? Ako'y tutungo na at baka ako'y hinahanap na ni Tatay. Sige, Kaloy, salamat. Doing business with you. Kumusta ang pagkikita nyo ni Ma'am Angel, anak? Ayos naman ba? Oo, Tay. Pumayag naman siya sa presyo na sinabi ko sa kanya. Mabuti naman, anak, kung ganon. O Don Ramon, kumusta? Biglaan yata ang pagpunta mo dito sa amin. At parang ba't ganyan ang itsura mo? Parang di kami sanay. May nangyari ba? Hindi na ako magpapaligoy-rigoy pa sa inyo. Kailangan ko ng tulong nyo. Anong klaseng tulong ba ang gusto mo, Don Ramon? Don Ramon? Kahit ano, basta ikaw. Anong klaseng tulong ba ang gusto mo? Don Ramon? Kahit ano, basta ikaw. Mabuti naman kung ganoon at hindi nyo nakalimutan ang ginawa ko sa inyo para umabot kayo sa estado nyo ngayon. Tinatanaw namin na utang na loob sa iyo yon, Don Ramon.
Asahan mo kung anong gusto mo, ibibigay namin sa'yo. Eto na ang panahon ng paghihiganti ko sa inyong mag-ama. At ang kaibigan niyong si Puti, kukunin ko siya ulit sa inyo. At babalikan ko ang ama ni Puti dahil sa ginawa niya sa akin. Pagbabayarin ko siya. Anak, anong gusto mong ulam para sa mamayang hapunan natin? Kahit ano tay, basta masarap. Sige anak, aalis ako mamaya para makabili ng kakainin natin. Sige tay, at magpapaalam ako sa'yo itay. Bakit anak, saan ka pupunta mamaya? Mamasyal kami ni Puti itay dyan sa tabi-tabi. Basta mag-iingat kayo palagi. Napakagandang lugar talaga dito, Puti. Gusto mo ba? Dito tayo magtatambay palagi. Sana ganito katahimik palagi ang buhay natin, Puti. Di baling wala tayong mga material na bagay o kung anuman. Dahil hindi ko inaasam ang mga ganyang bagay sa buhay ko. Sapat na sa akin ang tahimik at masayang buhay kagaya ngayon, di ba? Sapat na sa akin na andyan si tatay. At lalo na ikaw, Puti. Magkasama lang tayo palagi. Ayos na sa akin yun. Ang ganda. Lagyan ng kubo sa bandang to, Puti. Para dito tayo tatakbo pag may problema tayo. Sakto na ba sa'yo eto, Don Ramon? US dollar eto, para naman makapagsimula ka agad sa negosyo mo. At magsabi ka lang ulit pag kailangan mo pa ng madaming pera, Don Ramon, basta ikaw malakas ka sa amin. Yan ang gusto ko sa inyong magkapatid, palaging maasahan sa mga ganitong bagay. Ano ba tong nararamdaman ko? Palaging tumatakbo sa utak ko si Kaloy. Hay naku, makatulog na nga lang. Saktong-sakto, pagka-uwi nila Kaloy at Puti, maluluto na to. At sana masarapan sila sa luto. Masarap to dahil nilagyan ko ng sangkap ng pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. At yan ang pinaka-importanting ingredients sa pagluluto ng ulam para sa mahal mo sa buhay.